Hi there, faith friends. My name is Aris A. Antiolas and Agustin ko as a Parish Lay Coordinator of the Parish Pastoral Council. I will be your Gospel Sharer for today. Ang ating paginilayan ay mula kay St. Mark chapter 9 verses 41 to 50. Napakagandang pagnilayan ang mabuting balita bilang isang lingkod ng simbahan. Suriin natin ang ating mga sarili kung ano nga bang dahilan ng ating paglilingkod. Pakasuriin ang kabutihan at masamang dulot nito. Sa Ebanghelyo, kanyang mapapansin, nalaman natin na ginamit ng tagapagligtas ang kamay, paa at mata upang isimbolo ang mga impluwensya sa ating buhay na nag-uudyok sa atin na magkasala. Ang katanungan, ano nga ba ang simbolo o isinisimbolo ng kamay, paa at mata? Sabi ng karamihan, ang kamay ay simbolo ng ating mga kapamilya at kaibigan. Ang paa naman ay simbolo ng taong tinutularan natin kung paano mag-isip at kumilos. At ang mata ay simbolo ng mga leader. Nabanggit din sa Ebanghelyo kung ating mapapansin ang pagputol ng bahagi ng katawan. Subalit pakatandaan na yun ay nangangahulugan din na ang pagputol na nabanggit ay hindi lamang tumutukoy sa mga kaibigan, kundi sa lahat ng masasamang impluwensya. Anong hamon o mga hamon ang maaaring maranasan natin kapag lumayo tayo sa masasamang impluwensya? Paano natin malalaman ang tamang paraan para mailayo ang ating mga sarili sa masasamang impluwensya? Ang paglayo sa masamang impluwensya ay hindi nangangahulugang pakikitunguhan natin ng hindi mabuti ang iba, magsasalita ng hindi maganda sa iba, o hindi makikihalubilo sa mga miyembrong hindi aktibo o tapat sa simbahan. Sa halip, dapat tayong lumayo o umiwas sa pakikihalubilo sa mga taong mag-uudyok sa ating magkasala. Bagamat hindi natin maaalis o may iwasan ang lahat ng impluwensya na maaaring mag-udyok sa atin na tayo ay magkasala, tayo ay pagpapalain ng Panginoon kapag ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para makalayo sa anumang masamang impluwensya at kapag sinikap nating magkaroon ng disiplina sa sarili para maiwasan ang impluwensya na hindi maganda para sa atin. Yan ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Lagi po nating pakaisipin na kahit mahirap lumayo kung minsan sa mga impluwensyang nag-uudyok sa atin na magkasala, may tatanong natin minsan, ano ang maidudulot na kabutihan nito kapag tayo ay nagsasakripisyo? Maraming pagpapala. Kabilang na ang buhay na walang hanggan. Magkakamit tayo ng gantimpala sa sakripisyong ating itatala. That's all for my reflection for today. By the way, if you want to be updated sa ating mga gospel reflection, please subscribe to our YouTube channel, Facebook PH, or visit www.facebook.ph. Thank you so much and God bless us all. God first!